At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na balita ang ating natuklasan. Isang kontrobersyal na plano ni President Kuting ng Norte Jr. ang nabuko ng publiko at kasabay ng pagbubunyag nito na damay pa ang Vice President na si Sara Duterte. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mamamayan. Ano nga ba ang plano ng Pangulo? At paano nadamay ang kanyang Vice Presidente sa kalokohang ito? Alamin natin sa buong ulat. Ayon sa mga insider, ang nakakalungkot na plano ni Pangulong Marcos ay isang hakbang na naglalayong mag-agrabyado ng mga mamamayang Pilipino. Binanggit sa mga leaked documents ang isang proyekto na magbibigay ng malaking pabor sa ilang piling negosyo, ngunit magdudulot ng matinding pasanin sa mga ordinaryong Pilipino. Ang planong ito ay hindi pa nailalantad sa publiko, ngunit isang hacker na may malasakit sa bayan ang nagbukas ng impormasyon sa mga mamamahayag. Ayon sa aming mga sources, ang proyekto ay may kinalaman sa privatization ng mga pampublikong serbisyo ng magsisilbing negosyo ng ilang malalaking kumpanya na may koneksyon sa Administrasyong Marcos. Kung titignan ng mga detalye, makikita na ang naturang plano ay may layuning magbukas ng mga pondo para sa mga malalaking kumpanya na may malalim na ugnayan sa mga miyembro ng gobyerno. Ayon sa isang political analyst, kung totoo ang mga aligasyon, magiging isang malupit na kalbaryo ito para sa mga mamamayan, lalo na ang mga nasa sektor ng mahihirap na magiging biktima ng mga bagong patakaran. Aniya, kung ang naturang plano ay matutuloy, tiyak na magiging sanhi ito ng pagkawala ng maraming trabaho at makikita ang pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Habang ang publiko ay nagpapahayag ng kanilang galit, tila hindi na rin nakaligtas ang Vice Presidente Sara Duterte mula sa kontrobersiya. Ayon sa mga ulat, si VP Sara ay may kaalaman sa nasabing plano at may ilang testimonya na nagsasabing siya ay binigyan ng bahagi ng proyekto para sa kanyang sariling interes. Ang mga miyembro ng oposisyon at ilang aktivistang grupo ay nananawagan ng isang masusing investigasyon upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng isyung ito. Ayon sa mga kritiko, ang pagkakadawit ni Sara sa kalokohang ito ay magdudulot ng mas malalim na krisis sa kredibilidad ng administrasyon. Samantala, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag si Pangulong Marcos hinggil sa mga aligasyong ito. Ang kanyang mga tagapagsalita ay nag-iwas sa pagbibigay ng komento, ngunit ang mga miyembro ng gabinete ay nagpahayag ng pag-aalala sa mga magiging epekto ng mga isyong ito sa kanilang pamahalaan. Ang mga leader ng oposisyon, kabilang na sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros, ay nagsabi na ang mga ganitong isyu ay hindi lang basta isyu ng politika, kundi pati na rin ng moralidad at kapakanan ng mga Pilipino. Ang mga balitang ito ay patuloy na uunahing pagtuunan ng pansin sa mga susunod na araw. Ano ang magiging epekto ng planong ito sa political landscape ng bansa? At paano ang mga Pilipino, lalo na ang mga nasa ilalim ng mahihirap na sektor, ang magiging biktima ng mga hakbang na ito? At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Related conflict and war theater sa ating rehiyon, kung saan ilulunsad ang digmaan mula sa Pilipinas, pero tayo ang isasalang sa kanyon at ang ating mamamayan at mga sundalo ang ipapahamak laban sa China na hindi naman dapat maganap, sapagkat kung tayo ay magpapatuloy sa independent foreign policy, mas pakinabang ang mamamayan at magiging mapayapa ang ating rehiyon at ang ating bansa, at mas magiging maunlad ang ating relasyon sa iba pang mga karatig bansa. With EDCA now in the Philippines ranging towards more than 20 sites, and with this military agreement and military aid coming from America, we are more than isolated now among other countries in Southeast Asia, in the reservation region. Tayo lang po ang pumapayag na sumunod sa kagustuhan ng tambol ng digmaan ng Amerika Pong okay po na magbawas po sila ng tao at ibababa po yan sa National Capital Region at pumayag naman po sila, Sir Ted. So nagbawas po tayo ng 75, pero linawin natin, Sir Ted, may naiwan pa po na 36 na PNP. Okay, meron daw na iwan. Siyempre, Sir, Ma'am, pumunta kayo doon. Alangan naman papalag yung opisina ng Office of the Vice President kasi pinangandakan niya dyan. Nagpaalam naman kami, pumayag naman kayo. Anong kasalanan? Parang ganun ang punto. Anong gulo doon? Anong problema doon? Nagpaalam naman kami at pumayag kayo. Aba ho,
Siyempre, kontrolado ninyo na nga yung security personnel ni Inday. Sino ba hindi papayag? Sinasadya ho ninyo yan. O may natira daw na 36. So, 75 yung pina-fall out. Ang tanong ho kasi dito, akala nyo ho, ganun lang kadali yung trabaho ng Vice President? Every time, kada lugar, pag pumunta, dapat mauna na po yung security personnel yan. I-cleared na yung area. Siguro mga 1D, 2 days before, pupunta yung isang Vice President Inday Sara, kini-cleared out na nila yung area. Kung 35 lang ho yan, kulang talaga yan. Kasi sino yung maiiwan sa mga satellite offices ni Vice President Inday Sara Duterte? Sino yung mag-a-advance? Alangan naman, lahat yan. May mga area, ito, Visayas, Mindanao, ito dito ka. Kasi umiikot si Inday Sara. Hindi kagaya kung si Inday Sara ay dyan lang man sa opisina, kahit hindi na kailangan ng security personnel. May umiikot si Inday man, may mga satellite offices. Ilan ba ang satellite offices ni Vice President Inday Sara? Napakadami ho. Dapat nga si Inday Sara bigyan ng maraming security kasi Vice President siya. Si Dayon Jr., di na kailangan yan, animal. Si Kokak lang magbantayan, sapat na. Basta may polvoron, okay na yan, masaya na si Dayon Jr. Di naman kailangan ng security si Dayon Jr. sa bahay lang. Di naman nagtatrabaho si Dayon Jr. Bakit bigyan natin ng security? Takot man yan kung saan-saan. Takot yan sa baka magkalippo nga. Yan ang kailangan. Sige nga, tuloy Sa Office of the Vice President po. Ayun. So, hindi po totally tinanggalan po ng police security ang Vice Presidente. Nag-iwan po ng 36, no? Tama po, Sir Ted. Okay. And ang inyo pong binabanggit, may kopya ako dito, no? Nung Department Circular number 13, pirmado po ni Secretary Gibo Teodoro. Sinasabi niya rito, no? Inclusion of the Vice Presidential Security and Protection Group as a subunit of the Presidential Security Command, AFP. Ito na po yun. Kumbaga, ang magbibigay ng seguridad ngayon, karamihan na, ay manggagaling sa PSG. Ito na. Tama po, Sir Ted. Ayun, klaro po ito. Puta, klaro talaga. Klarong delikado para sa buhay ni Vice President Inday Sara Duterte. Tika, Nyor, bakit ka makikialam sa security ng Vice President? Iba naman kayo ng opisina, Nako, dapat si Inday dito, Sabi ni Lia, Bisdak, umalis na si BP kasama pamilya. Umalis ba? Legit yan? Wala akong balita yan, Nasa Germany daw sila, Inday Sara. Ewan ko, kasi wala naman akong balita. Sana pulot yan, balita na yan. Alam nyo, sa totoo lang, pumunta sa Germany, baka legit po, nasa Germany. Di tama, para pagbalik ni Inday, presidente na siya. Alam mo, ginagago nila si Inday dito Tinarantado nila si Inday Sara. Tinarantado si Inday. Gagi, Bakit mo kontrolin yung security personnel ng Vice President? Hindi, wala naman sa batas na yung presidente ay pwedeng kontrolin yung opisina ng Vice President. Anong nangyari? At least malinaw ito sa interview ni Ted Pailon. Kontrolado na ng Presidential Security Group ang security personnel ng Office of the Vice President. Kung ikaw kaya, Vice President, kontrolin yung lahat ng security personnel mo, alam mo naman, mainit ang mga dugo ng mga ito sa'yo at sa pamilya mo. Makakatulog ka kaya? Magkakaroon ka kaya ng tiwala sa mga kasamahan mo na hindi mo naman kontrolado yan? Ang ibig sabihin yan, anytime, pwede kang traidorin nila. Hindi naman ikaw ang kinikilalang boss nila Hindi naman ikaw ang may control. Ang kinikilala nilang mga boss at kontrolado may control sa kanila ay yung mga ngagba sa Malacanang. Sa kada lakad mo kaya mapanatag ka kaya?
Mas okay pa ho siguro, tanggalan ako ng security personnel na yan. Tanggalin nyo na lang lahat yan, kaysa kontrolin ninyo. Binawasan nyo na nga eh. Tanggalin nyo na lang lahat yan, at maghanap ako ng sarili kong security personnel. Yan yung gagawin ko. Maghanap na lang ako ng security personnel ko na para magbabantay sa akin at may tiwala ako. Kunin ko na lang yung mga Davao Group, yung mga pinagsisipa ng mga ngagba. Ganun na lang gagawin ko. Sipin mo yan, 75. Makukompromiso yung seguridad ng isang vice-presidente. Ang lakas ng loob nyo, pagkatapos kayo tinulungan ni Inday, ginagago nyo si Inday. Dalayo. Sige po, yung pong binabanggit po dito ni Madam Sara, no? Opo, kasi nga ito'y kanyang inanunsyo, no? Kinukumpirma niya na yung daw hong kanyang 75 PNP Police and Security Group personnel ay inalis. I do hope, sabi niya, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country and that even fewer shall fall victim to various criminal activities. Ano pong reaksyon doon ng ating pambansang pulisya? Alam mo, Sir Ted, yan naman yung intention po ng ating pambansang pulisya kung bakit po nagda-download po tayo ng PNP personnel, lalong-lalo na po sa National Capital Region Police Office. And this is not the first time, Sir Ted, binawin lang natin na nag-alis po tayo ng mga tauhan sa PSPG. Bago po itong 75 po na ibinawas po natin sa OBP po, ay may mga 150 plus na pong nauna na mga tauhan po ng PSPG. Ito ay nanggaling, certain, kung maaalala mo na pumutok po yung may mga pulis po tayong nahuli na moonlighting. So lahat po ng mga unauthorized po na nagpo-provide po ng security ay pinull out po lahat yan ng ating GPNP at pati yung mga ibang mga opisina na pwede naman po na isa-isa na lamang po yung mag-duty dyan, particularly. Teka lang, ma'am. Huwag na kayong lumusot kasi nasaktan kayo sinasabi ni Inday Sara na yung ang punto dito sa sinasabi ni Inday, yung pag-pull out nyo na 75 na mga sa security personnel niya, sana makatulong sa pagsugpo ng krimen at patungkol sa mga pulburon. Problema nga ho, yung ngagba ngayon ay ayan, may issue sa pulburon video. Sana nga ho daw makatulong. Pero ma'am, first time yan sa isang sa kay Inday Sara nangyari. Sa isang vice president. Iba po yung vice president at iba yung sa sinasabi mo na nagbabantay sa isang politiko na security personnel na pinull out ninyo. Siguro mga buaya yon, mga senador, mga kongresista, mga mayor. Siguro yun sila. Pero ibahin nyo po ang opisina ng isang vice president. Malayong-malayo po yung pinagsasabi ninyo. Tanggapin nyo na first time nyo ginawa ito, na pinull out ninyo sa isang opisina ng vice president, ganong karami, 75. Yung binanggit mo 100 plus, siyempre iba-ibang tao yon, iba-ibang politiko, hindi sa isang politiko. Huwag nang lumusot, pinupolitikan nyo si Vice President Inday Sara, masyado ho kayong Hello, si Bineto, maraming salamat ho sa inyong pakulay. Thank you so much sa inyo. Ito tuloy natin. Aminin nyo na kasi. Those personnel na nag-perform po ng admin duty. So 150 po yan, PSPG alone, sorted. At mismo sa national headquarters po ay nag-download po tayo ng mahigit 600 plus at i-download po yan, sir, sa NCRPO. At yan naman ang intention, madagdagan po yung mga tauhan ng NCRPO dahil gusto natin sana, sir Ted, na ma-achieve yung talagang 1:500 na ideal police to population ratio sa NCR alone. Pero hanggang ngayon po talaga ay hindi natin ma-meet yan. But just to say, hopeful po tayo na dito sa mga binaba po natin na mga personnel ay mas lalong marami pong magpapatrol at mababawasan nga po yung krimen at lalong-lalo. Isipin nyo, ma'am, sinasabi mo 1:500 daw yung gusto nilang ma-achieve. Ingagba pala kayo eh. Kunti lang pala kapulisan, hindi pa rin ninyo ma-achieve. Bakit doon sa KOGC pinadalhan ninyo ng mga ilang batalyon? Kapal ng mukha ninyo. Gusto daw ma-achieve nila 1:500. Isang pulis, 500 katao. Ikulang pala pulis ninyo, nagpadala kayo ng ilang batalyon sa KOGC.
Hinahanap si Pastor Kibuloy, Biblia ang sandata. Hala, nabuang. Ang dami dun, oh, sa Davao, sa KOJC ngayon, parang harang, parang mga goons. Kala mo naman, pag tinatanong pa naman, hindi nagsasalita anong pangalan. Manghula ka lang daw kung anong pangalan nila. My God. Sabi ni Tatak Duterte, kinulang kasi nasa Davao lahat ng karamihan. Pulis nandun nga. Anong gagawin nila sa Davao? Kakapal ng mukha ninyo. Pinag-interesan nyo lang si Vice President Inday Sara. Doon na po sa National Capital Region. Opo. Sige. Bagamat ang training po nitong mga pulis ito na kayo. ito ay security, VIP security, sa pag-assign sa kanila sa NCRPO, sila po'y papanong deployment nito doon. Ito ba'y kakalat sa mga district para po sumama sa mga pagpapatrolya, Colonel? Tama po sir, sila ay ibababa po sa mga station po para madagdagan po yung mga tauhan na magpapatrol po tayo. Bagamat tama kayo sir Ted, at naging mga trabaho nila ay magbantay po doon sa ating mga tinatawag po na protectees. But ang pagpapatrol naman sir Ted ay napaka-basic sa isang pulis. Di mo kailangan na mag-training ng napakahaba para matuto ka ng pagpapatrol. So yan naman ay dapat alam ng bawat pulis. So wala tayong makikita nga malaking adjustment naman sa magiging functions po nila. Pero kailangan pa rin mag-training, ma'am, kasi iba yung field ng police na yon, iba yung specialty nila. Ang specialty ng police na yan is security personnel. VIP security yan eh. Tapos biglang hugutin mo para magpapatrolya, anong alam ng mga animal? Bakit mo sasabihin na, wala namang masyadong problema eh, kasi pag pulis ka, alam mo magpapatrolya. Tika, patanong nyo nga, yung mga pinull out nyo na mga security personnel, kung alam nila magpapatrolya. Iba ho kasi yung kanilang expert. Iba po kasi yung skills nila. Pulis sila, pero nandoon sa security protection. Pang VIP ho sila. Pag isa lang nyo lang sa sa field kung ano-anong ginagawa, wala. Mangunguyakoy lang din yan. Wala mang alam yan. Sino magturo? Si Vice Admiral Kukak. Ay kung aasahan ninyo si Vice Admiral Kukak magturo dyan sa 75 na kapulisan, na security personnel, baka ang ituro ni Kukak dyan, magtagay lang. Eh di swerte ninyo, laging lasing. May pulutan pa. Ay, kami po yung pinull out ninyo, Madam President. Ilan ba kayo? 75. Kayo ba yung galing kay Inday? Oo, Madam President. Anong gagawin namin dito? Halika, turuan ko kayo. Umupo kayo. Diyan, kumuha kayo ng silya. Kumuha kayo ng baso. Ito, tagay tayo. Rosario Borsalt, iba ang field of professionality nun. Iba nga. Tanungin mo si Kukak, puro tagay lang alam yan. Vice Admiral ka, magtagay ka na lang diha. At tuloy oh. Opo. And Colonel, ulitin ko lang po para maiklaro po natin, ito pong ginawang ito ng PMP, ni Chief PMP, hindi ito biglaan, as in nagkaroon po dito muna ho ng masinsinang pag-uusap sa tanggapan ng Vice Presidente para hindi makulayan ng politika? Tama po sir, wala pong kinalaman ng politika dito. Wag po lang sana nating haluan ng politika. Ito ay pamamaraan lamang po ng PNP para madagdagan nga po yung mga tauhan sa NCRPO at nagkaroon nga po ng prior coordination sa office po ng ating Vice President bago po in-implement po itong downsizing po. Biglaan po yun, ma'am, kasi nga naglabas kayo ng kautusan nung 22. Binigla nyo yung opisina ng Vice President dahil tinanggalan nyo po ng security personnel na 75 nung SUNA mismo ni Da Junior. Ang purpose nyo noon ay para magbantay sa SUNA ng presidente ng North Korea, animal. Ni Kim Jong. Anong walang pamumulitika? Halatang halata po kayo. Napupulitika si Vice President Inday Sara. Kayo kasi, umamin nga kayo, huwag na tayo magbulahan dito. Wala namang basketball. No?
Kayong mga kapulisan, puro dribble, dribble, dribble. Wala namang basketball. Aminin nyo na talagang napopolitika ito. Kasi kung hindi na politika yan, hindi ganun karami 75. Baka siguro, pwedeng sabihin, pwede ba pahiram ng 10 lang, Day? Balik lang namin, Day. Kasi suna kasi, Day, 23,000 kailangan ni Day Junior. Yung presidente ng North Korea, si Kim Jong, magsalita, puro nga sinungalingan. Hello, Kala Choche. Aba, totoo naman, puro ka sinungalingan. Pinagsasabi doon sa suna. Wala man totoo, kahit isa, puro budol. Hello, Ma'am Evelyn Salazar, magandang gabi, patop-patoplok nga. Sabi ni Emily ba to si Aki, ang pera nakakabubo. Lalo na pag nakatabi mo si Tambaluslos, magiging bubo ka talaga dyan. Nakatabi mo si Lisa, ay sus Ginoo, mabubo ka talaga. Na, sabihin nyo sa tiyuhin yung pulis, pag tumabi kay Lisa at kay Day Junior, mabubo silang lahat. Lodi Bacol, maraming salamat po sa inyong pakulay. Wala. Nakakaano rin yan. Pira na yan. Nakakalimot nga minsan ng pangalan mo yan eh. Promise. Anong pangalan mo? Bisdak. O, merong pira. Huwag mong sabihin Bisdak ka ha. O, sige, anong pangalan ko? O, Day Junior. Pasadahan nga muna natin yung suna ni Day Junior. Kasi ito naman, nandito na tayo. Habang umuulan, bumabagyo. Total, nasabi ko naman, suna ni Day Junior, walang panama. Walang tama doon. Alam niyo yung suna? Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng suna, animal? Report yan. Report yan sa mga Pilipino kung anong ginagawa ng panggulo ng Republika ng Pilipinas sa loob ng 2 taon or 3 taon or 1 taon. Magre-report siya. Ito po yung ginawa ko, sa awa ng Panginoon, isang dump truck na pulburon dito. Sa awa ng Panginoon, nagpadala si Kukak ng isang drum na pulburon dito. Ganun ba yun? Report? Rosario Borsas, hindi yung panbobodol. Animal na talaga, oh. Maraming salamat, Ma'am Rosario Borsat sa pakulay. Hindi mo, mambubudol, nakabudol ka na nga yung pangangampanya, putang ina, 20 pesos per kilong bugas, mambudol ka na naman sa suna. Diyos ko, Ginoo. Hindi. Kaya galit na galit yung kalikasan ngayon eh. Ito, pasadahan na natin bago yung mga mura ni Tatay Digong na kaliwat kanan rapid fire. Ito, vlog guys. Ito. Ang sabi ni Day Junior sa suna, ito, mainit-init pa. Hello po, Ma'am GC Lakwata. Tinabla sila ni Maharlika dyan na iyak ng iyak. Si Kukak siguro hanggang ngayon lasing pa rin. Ito. Galit ng galit ang kalikasan dahil sa pambubudol, pagsisinungaling ng Panggulo ng Republika ng Pilipinas sa nakaraang suna. Ang kalikasan nagalit, ang Panginoon nagalit. Kaya kayo, mga bumuto kay Day Junior, yung lugar ninyo, baha. Para kayo, mga Ensaymada Balagers? Sus! Baha din kayo, hoy! Nasaan si Day Junior nakatulong? Ito muna. Hinggan natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba. Narinig nyo? Mahigit 5,505 controls project na natapos na. At marami pang iba. Hoy, sa mga nabaha, kurutin nyo nga yung yagballs itong ni Day Junior. Bakit nagkaganyan yung buhay ninyo ngayon? 5,500 daw umano na flood control projects natapos na. Abo, siguro nyo, kung totoo yung sinasabi, wala sigurong baha ngayon. Lubog ang Luzon ngayon eh. NCR, Metro Manila, lubog na lubog. Kawawa nga yung kapatid ko San Mateo, lubog sila. Saka na ako pupunta pag ma-helicopter na ako. Baha! Ito. Tingnan mo ha. Ang kasalukuyang ginagawa
sa buong bansa. Pinalakpakan pa ng mga buhaya. Mga uto-uto. O ito tayo ngayon. Total, sinabi naman niya na meron daw 5,500 flood control projects para daw malabanan yung pagbaha. 5,500 ha? Naniwala kayo? May pumalakpak pa ang mga animal? Bumalakpak pa, ganun ba? Budol na budol nyar? O, ito na. Ano bang pizza ngayon? 24. 2 araw ang nakalipas ng kanyang sinasabing pangbubudol sa mga tao. Ito po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. O, Metro Manila. Naglakad na rin ang ilang mga pasahero o commuters dahil sa pagsasara ng ilang kalsada bunsod ng malaking pagbaha. Pinsala ang hatid ng bagyong Karina at habagat sa ilang lugar sa Metro Manila na binaha dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Apektado ang lungsod ng Pasay, Caloocan, Quezon, Mandaluyong at Maynila. Dahil sa patuloy na paglakas ng bagyong Karina sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, tinatayang umabot na sa 8 pulgada ang taas o gutter deep ng tubig baha. Higit na mataas o nasa 10 hanggang 13 pulgada ang E-Road Araneta sa Quezon City, Mandaluyong, Shaw Boulevard at EDSA southbound kaysa sa mga sumusunod na lugar ng Balintawak northbound at southbound at Dario Bridge, Amorante Corner, Don Jose Street. Samantala, umabot na sa 84 ang bilang ng mga pamilya mula sa Barangay 20 sa Isla Puting Bato sa District 1. Ang nawala ng tahanan dahil sa bagsik na dulot ng bagyo at pansamantalang inilikas sa Dalpan Evacuation Center. Tingnan mo. Kakasabi lang niya, no, na merong 5,500 flood control projects, pero, Diyos por santo de amigo, yung baha, lampas hanggang bubong. Lampas hanggang bubong talaga, baka hindi ninyo alam. O, ito, sa mga nagre-relax, meron na akong video dito, ito, Marilao, Bulacan, yata ito, mga kabisdak. Pati sa amin, damay kami, oh. Yan, oh. Tingnan mo, oh. 5,500 flood control projects. Sana ang mga Pilipino, magising na tayo. Malapit na talaga tayo, nakabuti ni Talaya. Tingnan mo, oh. Nakaban na ako. Wala man nang nag-rescue, be? Walang mga barangay? Marilao, Bulacan. Kahit bangka ba, para makalabas man na yung mga nandito pa. Oh, nasa na? Saan papa mo? Paano makakaligpit ng gamit dito? Kung abutin din yung taas. Iyak na nga sila dyan. Wala rin kwenta pala, nagligpit galing sa baba, inakyat yung mga gamit dito sa taas, tapos abutin din. Ganong kasinungaling yung gobyerno. 5,500? Diyos ko. Papa, wag kang magbabad dyan! Basura pa, oh. Grabe. Hanggang ngayon walang rescue, ano ba yan? Oh, walang rescue daw. Paano kami makakalabas dito? Excuse nga po, te. Tingnan ko na yung baba. Neng, wag kayo maingay dyan, Neng. O, tingnan mo. Yung sinungaling yung panggulo na biktima kayo. Kaya wag kayo. Ito na siguro yung sinasabi ng Panginoon. Ito ho. Magising kayo. Kung hindi kayo nagising, sa pulburon video na trending, baka naman ho dito, magising kayo. O, ito pa. O, sige yan. Naiyak-iyak. Nasaan daw yung rescue? First time ito nangyari sa ibang lugar, oh. Ito naman, Padre Paura, Manila. Oh. Pinalabas natin ito kasi sinabi sa SUNA, 5,500. Ayan, oh.
5,500 daw na flood control projects. Pero bakit ganito ang nangyayari? Kung merong 5,500 flood control projects, dapat sana hindi ganito karami. Kataas yung baha. Isipin mo yung Marilao, Bulacan. O ito pa, Tondo. Ayan, sa Tondo, Manila ho yan. Kita nyo? Nagmistulang malawak na karagatan ang Tondo, Manila. Sinungaling. Walang project na 5,500. As in, wala. Meron bang isa, kahit isa siguro, na so sinabi ng 5,500? Wala man silang ano. Kung meron ho sana yan, hindi ganyan yung baha. Halos lahat tayo binaha eh. O, nasaan yung flood control projects nila? Ayan o. Palyado ang buhay mo dyan. Wala, sa gilid ka lang. Tingnan mo. Oh. Tapos sinabi pa niya na 5,500 flood control projects para handa daw tayo sa pagdating ng habagat, mga pag-ulan. Pero ito na nga ho nagkadalit-silitsin ang buhay ng Pilipino, mga sinungaling kayo. Hello, Bibian Plita. Alam nyo po, hanapin natin ito, i-audit natin sila. Maraming salamat sa pakulay, Ma'am Bibian Plita. Open the book of account. Transparency, accountability ho ito. Buksan ninyo, nasan ba? Ito pa, ito talaga Marilao, Bulacan uli yan. Ibang kuha naman. Tingnan mo, swimming na. Matataas na bahay yan na inabot ha. Ayan Ganon katindi yung baha. Walang 5,500 flood control project nyor. Nang budol ito pa. Antipolo naman to, Antipolo. Antipolo yan. Ano Oy, may inaanod na tao! May inaanod pa. May inaanod na tao! Gan mo, may inaanod May inaanod na tao, guys! Kung kayong nangyayari May inaanod na tao! Wait! Wala na yun! May inaanod na tao! May inaanod na tao! Isipin nyo yun? Naka-helmet! Wait! May inaanod na tao, mga sir! Grabe. May inaanod na tao! Sinungaling kasi ang Pangulo natin. May problema yung Pangulo. Guys, grabe ang tindi ng naranasan ng baha ngayon. Tindi. Ito pa, isa pa Top naman to, Vito Cross, Manila. Tingnan mo yung kotse Kotse na yan. Grabe yan top Vito Cross. Matagal ako sa Vito Cross, pero hindi ganyan kaano yung baha. Hindi ganyan. Grabe yan, tindi. Galit na yung mga utilities namin. Grabe Ito guys, maliwanag, budol yung sinasabi ng Pangulo na meron umanong flood control projects na 5,500. Kasi kung meron hindi ganyan katindi yung niranasan ng baha. Lahat binaha Ito na, kalikasan na po ang nagbisto. Kalikasan na po ang mismong nagsasalita para sa atin. Maniwala ba kayo dito kay Da Junior? Nasaan yung 5,500 flood control projects? Saan napunta? Sa mga bulsa ng mga buhaya? Ilabas nyo. I-audit natin kung saan kayo gumawa. Noon kasi ang dami nun guys 5,500 flood control projects. Ibig sabihin, walang flood control projects dito sa Metro Manila, sa NCR, sa Luzon. Saan nyo dinala? Nasa Ilocos lahat? Saan?
O baka naman napuno ang inyong mga bulsa. Maawa kayo sa mga sarili ninyo, buhay pa kayo, sunog na ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Wala naman silang tulong. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, kahit papano, tumarbaho. Ayan o. Office of the Vice President, alisto sila. Tumulong ho agad yung mga yan. Ayan o, gumawa ng relief goods. Nagatid agad ng tulong. Ano bang ginawa nila ngayong araw? Sa opisina ng Vice President Inday Sara, OBP Kalusugan Food Trucks, umaksyon na sa Quezon City sa gitna ng bagyong Karina. Bagyo yan ha, sumugod sila. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, lumarga na ang Office of the Vice President Kalusugan Food Truck upang mamigay ng pagkain. Di ba ho? Tapos, hinanda ng Office of the Vice President Relief Efforts kasunod ng patuloy na pananalasa sa bagyong Karina sa National Capital Region. Ayan. Alam nyo, dapat si Inday Sara ang bigyan ng